We have the gift of the language of love. Kaya nating magmahal at kaya nating ibigin. Pero alam niyo ho, kahit merong universal language of love, meron palang tinatawag din na languages of love. Noong isang araw po, isa po sa mga tinuro sa amin doon, yung libro ni Gary Chapman. Ang libro ay, kung tawagin Languages of Love. Tapos pinakuha po kami ng test para malaman namin kung ano yung dominant language of love na mayroon kami bilang tao. Kasi meron daw 5 languages of love. Una daw ay yung words of affirmation. Ito yung mga tao na ang language of love, mahilig magsalita ng mga magagandang salita sa kapwa. I love you, I miss you, andito lang ako para sa'yo, kamusta ka na? Ito yung mga taong mahilig mag-chat, mahilig mag-text, palaging nangangamusta, palaging nagpapadala ng mga quotes. May kilala kayo niyan. Language of love niya, words of affirmation. Pangalawa ho, na language of love, acts of service. Ito yung mga tao na parang gustong palagi may ginagawa para sa minamahal. Minsan hindi masyadong pala salita, hindi nga nagsasabi ng I love you, hindi rin madalas na nakikibanding, pero palaging magluluto yan, palaging maglilinis yan, palaging mag-aasikaso yan, siya palagi ang punong abala sa mga okasyon. Kasi ang kanyang language of love, acts of service. Paglilingkuran ko yung minamahal ko. Pangatlo raw na klase na language of love ay physical touch. Ito yung mga tao na gusto palagi yakap, gusto palagi halik, gusto pag naglalakad, holding hands. Gusto palagi nararamdaman physically yung minamahal. Pang-apat na language, quality time. Ito yung gusto palagi nagkikita-kita, palaging may reunion, palaging magkukwentuhan, palaging magsasama-sama. Kahit nakaupo lang, basta magkakasama tayo. At ito raw yung mga tao na pag magkakasama kayo tapos nagsiselfone ka, patay ka. Galit sa'yo yan. Kasi kailangan pag magkasama tayo, quality time. At panglimang language, the gift giver. Yung mga tao na ang language of love, gusto palagi magbigay ng regalo. Kahit hindi mo birthday, palagi may pasalubong, palaging may dala, palaging may binibigay. Kasi yun yung kanyang language of love. At tayo raw, bilang mga tao, meron daw sa atin dito, na isa na dominant, pinakamalakas sa ating personalidad. Kayo, anong inyo? Ano kaya ang sa inyo? What is your language of love? May kanya-kanya raw tayong paraan to express our love. Kaya lang, ito yung magandang makita natin. Madalas daw, yung language of love na binibigay natin sa iba, yun daw din yung language of love na gusto nating matanggap mula sa iba. Kung ikaw ay words of affirmation, gusto mo rin daw palagi nakakatanggap ng magagandang salita. Kung ikaw daw ay, ang language of love mo ay acts of service, gusto mo ikaw din pinaglilingkuran ka. Kung ang language of love mo ay giving of gifts, gusto mo rin ikaw lagi ring inaalala at riniregaluhan. Kung ano yung gusto nating ibigay, yun din yung gusto nating matanggap. Kaya madalas, dyan daw tayo nagkakagulot, nag-aaway-away. Halimbawa, si Mrs., ang language of love niya, physical touch. Gusto, si Mr., yayakap. Cuddle muna, cuddle. Ang gusto ni Mr., hindi, mag-aayos ako ng tubo ng lababo, natulo. Ay di away na. Yan language of love kasi ni Mr., acts of service. Kaya doon nag-aaway-away. Pero ano yung pinapaalala sa atin ito? Yes, there are different languages of love. We have different expressions of love, but we receive the same love from the Holy Spirit.
Huwag sana nating ipilit na mahalin tayo sa paraang gusto nating mahalin tayo. Kundi tanggapin natin yung pagmamahal na binibigay sa atin sa paraan na kaya ng taong nagmamahal sa atin. Dahil yung pagmamahal na yon, biyaya din ng Espiritu Santo. Amen? Ha?